Yan yung balik tanaw video natin tungkol dito sa SIDC Samal Bridge. Yan yung kanyang mga technical descriptions, kagaya ng kung gaano kataas yung pylons at saka yung mga navigational clearance niya. At dito naman sa Davao side ay yan, inumpisa na nga itong, yan makikita mo yung mga jump metal forms niya at nakapagtayo na siya ng 4 na matataas na mga piers. Ang ayaw nating mangyari ay parang maalis itong higanting telescopic crane ng SIDC, ng CRBC. Ito yung sa Davao side. At kung 38% na nga ang kanyang completion rate, ibig sabihin, dyan makikita natin yung official billboard na yan, ang halaga ng tulay na yan nung nagbisita ang mga CRBC officials doon sa Limao. At kung 19 billion nga siya, mahigit, ay kung 38%, ibig sabihin meron ng mga 7 to 8 billion pesos, mahigit. Kung 38% nga. At yun yung pera na nailagak niyan sa official development assistance ng Chinese government. Ibig sabihin, kung UDA siya, ay yan ay babayaran pa rin natin, isa yung loan. Hindi kagaya nung sa Davao Bucana Bridge na ito ay isang grant. At dito nga, nung matapos magbisita ang mga CRBC officials doon sa Limao, ay naumpisa na at ibinaon ang pinakaunang pile casing para dito sa craneway ng malaking tulay na ito. Ito yung pinakaunang pile casing na naibaon sa vibratory hammer. Ito yung kuha natin, ito yung balik tanaw na video natin kung kailan inumpisahan noong 2022. So, meron na siyang 23, 24, 25, meron na siyang more than 2 years. At ang kanyang timeline ay matatapos sa 2027. Ito na ngayon siya ang bagong video sa SIDC Bridge. Tapos na, buong-buo na yung launching crane, launching craneway. Kaya dyan, andyan na yung mga higanting mga mobile cranes na nagtatrabaho at marami ng mga bore piles ang naibaon dyan. Dito rin sa Davao, ang balita nga sa Samal side ay tapos na yung mga bore piles doon. At ganon din, after a year, inumpisahan din ang Bucana Bridge. At ito nga yung makikita natin noon, yung balik tanaw video natin, na unang sumabak dyan yung mga CRBC, yung mga Chinese mechanical engineers, at saka tinulungan sila ng mga Filipino technicians para gawing handa itong mga dambuhalang mga heavy equipment, kagaya ng mga drilling rigs at itong nakikita ninyo na mobile crane na kung saan ito ay nakakapagbuhat ng mga 60 tonners kung ganon kabigat ang kanyang pwedeng buhatin, mga 60 tons. Ilang kotse ba yan? Ilang SUV yan? Siguro abot din ng mga 60 SUVs.
Ganon ang kaya niyang buhatin itong dambuhalang mobile crane na ito. Aside from the crane towers that they have installed in every pier building area, in every pier station of the Bocana Bridge. Ito ngayon yung mobile crane na yan ay siya ay nakatindig dyan sa original na original na earth filling ng Davao Coastal Road na mga abot na mga 5 meters. Hindi na yan ngayon. Abot na siya ng hanggang 20 feet. Dinagdagan pa ng hanggang 20 feet. Ano yan? Gradual incline decline. Para nga magkaroon siya ng gradual slope para sa kanyang gentle slope hanggang doon sa tulay. Kasi yung tulay, lahat even yun eh. The slab, the road deck, all of which is even. Itong road approaches ang may gentle slope. At matapos na nga ito, malapit nang matapos itong tulay sa Bocana. At mabuti naman at matatapos na. Meron din itong mga environmental concerns, kagaya niyang nakikita ninyong mga mangroves. Pero kahit isang mangrove dyan ay walang nasagi. At dyan naman sa dinaanan ng tulay, wala naman mga corals dyan kasi that is the mouth of Davao River. Kasi malakas ang agos ng tubig dyan kasi mouth of Davao River nga. Ito yung matapos nilang bisitahin ang nag-on-site inspection ang mga CRBC, China Road and Bridges Corporation officials. At ito ang dumating, ang writ of kalikasan. Yan ang pinangambahan ng mga tao sa Samal at sa Davao City. Although, normal lang naman ang buhay doon, may bridge or no bridge, tuloy naman ang pamumuhay doon. At saka itong mga nakikita ninyong mga speedboat, yan yung mga, dito yan sa Damosalan side kasi naging dockyard yan ng mga mamahaling sasakyang pandagat yan eh. Those speedboats are owned by the rich and famous of Davao City. Diyan lahat, kaya yan makikita ninyo. At doon nga sa right on the right side of the frame of the video ay yan nga yung tapos na craneway. Kasi pag meron ka ng ganon, eh hindi naman masabing madali ang trabaho, pero ang pinakamalaking tulong dyan ay itong craneway. Minabuti nila na craneway ang gamitin dyan sa aking palagay dahil hindi naman masyadong malalim yan. Ang pinakamalalim yan yung sa gitna ng Pakiputan Strait. Kaya craneway instead of the big barges. At ito ngayon ang Limaw, ang Samal Island. Yan, normal lang naman ang buhay ng mga tao doon at wala silang pakialam. Basta kanila, tatrabaho lang sila. Dito natin makikita yung mga ibang technical description ng tulay. Yan nga, meron ng 16 offshore bore piles ang nagawa na doon sa Samal. Buo na daw yan sa balita natin. At hanggang hindi nagawa yung tulay ng Samal, ito ang magiging mobile bridge kung tawagin ko. Itong mga landing craft na mga naglalakihang mga ferry boats na kayang dalhin itong mga bus na papuntang Samal. At marami din yan, yung mga nagtatrabaho sa tulay ay dyan din dumadaan, dala-dala kanilang mga motorsiklo.
Ito yung sa double side. Yan yung paalis na. Paalis na siya papuntang Samal. Mga ilang minuto lang din naman yan eh. Yung babaybayin ng mga ferry boat dyan. Ito yung mura lang ang pamasahe dyan sa mga passengers, pasahero papuntang Samal at yung pag-uwi. Ang makikita natin ngayon, matutunghayan natin sa ating frame ng video ay itong naging international seaport na ito sa Barangay Sasa. At meron na nga siyang mga lifting gantry na isa sa mga dahilan kung bakit siya ngayon ay pwede nang tawaging international port at meron na siyang mga gamit na pwede pang international para sa mga naglalakihang mga inter-island vessels at saka mga overseas na mga barko. Yan, nakadaong yung mga malalaking barko sa double side yan sa International Airport. Ito naman ang view palapit na sa Samal Port doon sa Limao, sa Island Garden City of Samal. Iyan yung matutunghayan mo pag nabisita ka doon at napunta ka doon sa Barangay Limao. Bago pa ang Barangay Limao, ito yung Kaliklik pala, yung lugar sa Igacos. Ang kung saan magkakaroon ng road approach ay iyon yung Barangay Limao pagkatapos ng Barangay Kaliklik. Yan, makikita mo na ang mga barges dyan, yung mga ferry boats, kayang magsakay ng mga SUVs at saka meron pa nga dyan yung mga galing Davao na mga transit mixers na may laman. Kasi nga, wala. Sa ngayon, wala pa ako nakikitang batching plant doon. Ito yung Barangay Kaliklik, papuntang Barangay Limao. Marami diyang mga beach resort na hindi masyadong mahal. Meron ding mga pang high-end na mga beach resort diyan. Kasi nga, noon, kahit na inumpisahan pa lang ang usaping pagtutulay sa lugar na yan, ay nagkakaroon na kaagad ng response from the private sector to develop the area and put up residential areas there. Ito yung sa Barangay Kaliklik na boundary ng Barangay Limao. Ito naman yung Barangay Limao na, kung saan nandyan yung mga construction facilities ng CRBC. Yung nakita ninyo, yun yung papuntang Paradise Island na katabi lang ng CRBC construction facilities, yung mga depot nila. Yung dating kuha at itong bagong kuha na gaganda ng mga quarters ng mga trabahante, mga construction workers ng CRBC. Ganda ang kalsada doon. Ito yata yung ito yung kalsada na ginamitan ng mechanized concrete paver. Ito yung naunang ginamitan ng concrete paver, kaya maganda ang pagkagawa ng kalsada doon, yung circumferential road ng Igacos. Yun yung mga private na mga ready-mix concrete deliveries. At kagaya ng nasabi ko, ay merong kaagad sagot ang mga investors sa Davao City at labas ng Davao City na bigyang halaga kasi nga ito
Ang Samal is an exotic island. Kaya marami siyang mga pristine na white sand beaches na pwedeng bakasyonan. Kaya pwede rin dito na manirahan. Kaya itong mga local investors ay nagtatayo na ng maraming mga real estate development sa lugar. Gaya nito na nasa malapit lang doon sa ferry boat, sa pantalan ng ferry boat sa Igacos. Hindi masyadong binabanggit ang Igacos. Ang palagi nating nababanggit ay Samal. Kasi nga, Island Garden City of Samal. Mahaba na kasi pag bigkasin pa natin yung buong Igacos. Kaya malimit, tawag na lang natin sa lugar ay Samal. Maganda ang lugar na ito, lalo pat pag hindi tayo nagkakaroon ng problema sa patuloy na hanggang sa matapos itong inaasam-asam nga ng mga tao sa Igacos. Ito naman ang iiwanan kong huling pananalita. Noong tinanong ang naging unang mayor as a city of this island, nang naging Igacos ito, Island Garden City, tinanong ang pinakaunang mayor na si Roger Antalan. Sabi ng tanong, "It is an island, but where is the garden?" Ang sagot naman ni Mayor Antalan, "The garden is in the hearts of the people of Samal." Maraming salamat po.